ating mensahe sa hapon ito ay patungkol po sa pagtitiwala sa Diyos na nagdulot sa atin ng kapanatagan. Si Nanay Sita, nakilala ko siya dito lang. Nung narito na po ako at nalipat sa Binudak, kapitan. So, sa hapong ito, napakahalaga na maintindihan natin na kapag mayroon tayong pagtitiwala, may gagawin ng Diyos sa buhay natin. So, nakaraan, kanina, pinapakinggan ko yung dads, di ba? Bibihira ng ako yung nakatapos sa ganito. Tinitingnan ko yung sarili ko, nakakalbo na, pero hindi pa dumating sa ganung edad. Diba? Mga ganon. Yung iba, hindi pa nakakalbo eh. Pasok ka po niya, ganda pa ng buhok. Diba? Ganon yung katotohanan sa buhay nito. Hindi natin mapamano, maitatago. Ang iba, ang galing pa ni Nanay Sita, malakas pang Lakas magsumba. Magaling pa nga sumayaw, pero hindi ko maglaki. Sumbalan. Talagang totoo, hindi yun makatuwiran yun na si Nanay Sita ay malakas pa. Kahit pumunta po sa church ay talagang nakakasama namin siya. Natalo niya pa yung mga bata-bata pa. Ngayon, bago po naisulat ang 91, may pananalita po sa verse 9, chapter 90, verse 10. Ganito po ang sinabi ni David. Buhay namin umaabot ng 70 taong tingkad. Minsan na may umaabot ng 80 kung malakas. Yung 120, umaba na. Sa panahon ni Haring David, naintindihan niya, hira na nga po yung nakakaabot sa ganito. Yung edad na 80. So, puwerte. Pag dumating na po tayo sa ganitong edad, ibig sabihin pinagpala na tayo ng Panginoon sa buhay na ito. Kaya doon sa mga may edad ngayon, salamat sa Diyos, pinagpala kayo ng Diyos. Kaya dapat yung pasalamatan ng Diyos. Lalong-lalo na sa buhay ni Nanay Sita sa hapong ito. Ngayon, hindi natin patatagalin. Mga lang dito, 1 oras na tayo magsalita. Ang una po, gusto ko pong maintindihan natin, ang sabi dito sa 91 verse 1, siyang naghahangad ng pagpupok ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan ng makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanya, Panginoon, muog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkakatiwalaan. Sa verse 3, ikaw ililigtas niya sa panganib at sa anumang bitag, kahit na anumang mabigat na salot, di ka magtaranas. Sa verse 4, lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Unang provision at unang pangako ng Diyos doon sa mga taong nagtitiwala sa Kanya, number 1. God will protect you and save you. Yun yung pangako. Una. Pangako ng Diyos sa mga taong nagtitiwala sa Kanya, sa mga taong magtitiwala po sa Kanya, at sa mga taong susunod sa Kanya, I will save you and I will protect you. Wow, diba? Nakita niyo po? Si Nanay Sita, nakita ko po na mayroon siyang pagtitiwala sa Diyos, mayroon siyang pagsunod sa Diyos. Kaya po, mahalaga na maintindihan natin na kapag ang tao sumunod, naniwala at patuloy na naglilingkod sa Diyos, marami pong pagpapala kahit may kahirapan tayong dinaranas. Kahit may yaman, may hirap din, oy. Diba? Kahit hirap din lang, paano sila gastusin yung ganyan pira. Lahat ng tao ay hindi po exempted sa kahirapan. Mayaman ka man o mahirap, ang kagandahan lang pag mayroon kang Diyos na pinagkakatiwalaan, mayroon kang kapanatagan. Una ko yun, ang Diyos, ang iyong tagapagkolekta at tagapagligtas mo. Pangalawa, ang sabi dito, verse 5, pagsapit ng gabi di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang pagluso, pagsapit ng araw. Ni sa anumang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamang mga araw. Kung dumating sa verse 7, kahit na magbuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng natatay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Pangalawa, ito yung pangako doon sa mga taong nagtitiwala, sunod-sunod at naglilingkod sa Diyos. Pangalawang pangako, God will give you peace and fearless heart. Yung kapayapaan at yung puso na kayang humarap kahit ang daming pagsubok. Yung kapanatagan sa kabila ng wala kang sinasabi ngayon, ang dami magtanim. Hindi ka magutom, hindi ka mamroblema kahit ilang araw yung ulan, ilang araw yung ulan. Sa bahay lang kasi, di ba, nakaraan ilang araw, sa bahay lang tayo. Pero dahil mayroon kang Diyos, hindi ka mangangamba dahil ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng kapanatagan at magbibigay sa iyo ng tapang upang harapin ang mga pagsubok sa buhay na ito dahil mayroon kang pagtitiwala. Yun na yung pangalawa,
Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng lakas ng loob para harapin ang anumang pagsubok dahil mayroon kang pinagkakatiwala ang Diyos. Hindi ka maano. Yun po yung pangalawa. At tuloy po tayo sa verse 8. Ika'y nagmamasid at sa iyong panunood, iyong mamamasdaan niya ang masama ay makikita mong pinarusahan. 9. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Wow! Yung piliin mo yung Diyos sa buhay na ito. Pangatlo po, God will make you safe and comforted. Ikukumport ka ng Diyos. Kung dumaranas ka man ng hirap, may pagkakataon na daranasin mo yung kanyang kapangyarihan na ikukumport ka niya. Ilalagay ka niya sa isang bagay na kahit na dinaranas mo ito dahil mayroon kang pagtitiwala. Dahil anak kita, makakawala at makakalaya ka sa sitwasyon niyan dahil ako ang pinili mong tagapagligtas. Ako ang pinili mong yung maging gabay sa buhay na ito. Yun. Pag ganun po ang ginawa natin, ang Diyos ang mag-iingat sa atin at magkukumport sa atin sa anumang sitwasyon ng buhay mayroon tayo. Yun po yung pangatlo. At tuloy po natin. Sa verse 14, ganito naman ang ating mababasa. Sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sinumang taong ako'y kilalin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Ito yung maganda. God will never leave you. Hindi ka iiwan ng Diyos. Kapag mayroon kang pananampalataya, kapag mayroon kang pagkilala, at kapag mayroon kang pusong handang sumunod sa Diyos, hindi ka iiwan ng Diyos. Ako'y laging kasama mo, sabi ng Panginoon. So yun po yung kagandahan na mayroon kang pagtitiwala sa Diyos. Dahil ang Diyos ay nangako, ang sabi niya, I will never leave you, nor forsake you. Yan po. Kaya si Nanay Sita ay nakaabot sa ganitong edad, hindi siya iniwan ng Panginoon sa dami mang karanasan ng kanyang buhay. So yun ang isang napakagandang mensahe sa mga taong patuloy na nagtitiwala sa Diyos. Dahil kung patuloy tayong magtiwala sa Diyos, ang tulog nito ay kapanatagan sa ating buhay, sa ating mga sarili, sa ating tahanan, at sa ating pamilya. At panghuli po, tapusin na natin dito. Kasi para mag-utos ito sa kapuli, mamaya magreklamo ito. Pastor, ba't tinagkala mo? Hindi pa man daw, Pastor, isang oras na ba? Wala ano? 5 minutes pa lang ata eh. Salamat po sa kabutihan ng Diyos. Ito na po yung panghuli. Dito po sa verse 16. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin ay kaligtasan. God will give you long life and assurance of salvation. Ito yung pinakamahalaga. Dahil mayroon kang mahabang buhay doon sa mga taong nagtiwala sa Diyos, sumunod sa Diyos, naglingkod sa Diyos, naglaan ng oras para sa Diyos. Ang pangako niya, mahabang buhay. Ito po yung karanasan ng ating kapatid. Kaya po hindi lang 80 taon, marami pang arawan ang kanyang mararanasan dahil nakita ng Diyos ang kanyang. So yun po ang gustong makita rin ng Diyos sa buhay natin, sa puso natin. Na kung tayo'y maglilingkod, kung tayo'y nagtitiwala ng lubusan, mayroon tayong kapanatagan, mayroon tayong buhay na walang hanggan, at mayroon tayong assurance sa buhay na darating. Ito yung nais ng Diyos na makamit natin. Mapagpalang hapon po sa ating lahat, pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Jesus.